Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao, at nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal na sakit at pagkamatay niya sa krus, papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na magmuli. Sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Upo po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Maligayang pagdating at pagdalo sa pagdiriwang ng ating banal na Eucharistia. Ngayon po ay araw ng paggunita sa lahat ng mga pumanaw na Kristiyano. Ang mamumuno po sa ating banal na misa ay ang ating parochial vicar, Reverend Father Danichi Huy. Magsitayo po. Nabuhay si Jesucristo, gayon din ang mga tao. Pinangyari niya ito nang malapit na totoo sa Diyos ang buong mundo.
Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo ang aming mga kahilingan upang sa pagpapahayag ng aming pananampalataya sa anak mong nabuhay mula sa mga patay, ang aming pag-asang manabik sa pagkabuhay ng mga lingkod mo ay tumibay sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng Makabeo. Noong mga araw na iyon, nagpalikom si Judas, ang pinuno ng Israel, ng mga kaloob na umabot sa halagang 4 na librang pilak at ipinadala sa Jerusalem upang ihandog na pantubos sa kasalanan. Ginawa ito ni Judas sapagkat naniniwala siya sa muling pagkabuhay ng mga patay. Kung hindi ay magiging kahangalan lamang ang ipanalangin pa ang mga namatay na, dahil buo ang kanyang paniniwala na ang lahat ng namamatay na nanatiling tapat ay tatanggap ng dakilang gantimpala. Ginawa niya ang paghahandog na iyon upang ang pagkakasala ng mga namatay na ito ay patawarin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon ay nagmamahal at maawain sa tanan. Panginoon ay nagmamahal at maawain sa tanan. Kay ganda ng kalooban, mahabagin itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung umibig naman ay lubos. Kung siya ay magparusa, hindi katumbas ng pagsuway. Hindi na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Panginoon ay nagmamahal at maawain sa tanan. Kung paano nahahabag ang ama sa anak niya, gayon siya nahahabag sa may takot sa kanya. Alam niya na alabok, yaong ating pinagmulan. Alam niyang babalik din sa alabok kung mamamatay. Panginoon ay nagmamahal at maawain sa tanan. Ang buhay ng mga tao ay parang damo ang katulad. Sa parang ay lumalago na animo ay bulaklak. Kapag ito ay nahanginan, nawawala, nalalagas. Nawawala man din ito at hindi na namamalas. Panginoon ay nagmamahal at maawain sa tanan. Ngunit ang pag-ibig ng Diyos ay tunay na walang hanggan. Sa sino man sa Kanya ay may takot at pagmamahal. Ang matuwid niyang gawa ay wala ring katapusan. Yaong magtatamo nito
ay ang tapat sa kanyang tipan at tapat na sumusunod sa bigay na kautusan. Panginooy nagmamahal at maawain sa tanan. Panginoon ay nagmamahal at maawain sa tanan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Hindi niya ipinagkait ang sarili niyang anak kung hindi ibinigay para sa ating lahat. Kung naipagkaloob niya sa atin ang kanyang anak, hindi ba niya ipagkakaloob sa atin ang lahat ng bagay kasama ng kanyang anak? Sino ang maghaharap ng sakdal laban sa mga hinihirang ng Diyos? Gayong ang Diyos ang nagpapawalang sala sa kanila. Sino nga ang hahatol ng kaparusahan? Si Kristo Jesus bang nasa kanan ng Diyos? Siya pa nga ang namatay at muling binuhay at ngayon ay namamagitan para sa atin. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo? Ang paghihirap ba? Ang kapighatian? Ang pag-uusig? Ang gutom? Ang kahubaran? Ang panganib? O ang tabak? Hindi. Ang lahat ng ito ay kanya-kanya nating pagtagumpayan sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin, sapagkat natitiyak kong ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan, ang mga bagay sa kasalukuyan, ang mga bagay na darating, ang mga kapangyarihan, ang kataasan, ang kalaliman, o ang alinmang nilalang, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig na ipinadama niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po. Aleluya, aleluya. Halina at inyong kamtan ang langit na kaharian, pamana ng Amang mahal. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo. At paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroroon na ako at naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko." Sinabi sa kanya ni Tomas, "Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano naming malalaman ang daan?" Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Minsan, may lumapit sa akin na isang ama, a single father, hiwalay sa kanyang asawa, at
nagpapa-counseling. Namatay kasi yung kanyang batang kaisa-isang anak na lalaki. Hiwalay na sa asawa, siya ang tagapangalaga ng kanyang anak na kaisa-isa, namatay pa. Marami siyang naging tanong, pero sa huli, ang kanyang pakay ay malaman kung ang anak ba niya ay nasa langit. Yun yung kanyang tanong. Nasa langit ba, Father, ang anak ko? Inaamin ko, ang hirap sagutin. Kaya kong sagutin yung iba pa niyang tanong, pero yung tanong na, nasa langit ba yung anak ko? Gusto kong makasiguro kung nasa langit ba ang anak ko. Kayo po, alam niyo po ba yung sagot? Gusto kong sabihin doon sa lalaki, no? Ako nga, hindi ko alam kung mapupunta ako sa langit. Pero alam niyo po, itong ebanghelyo natin, sa araw na ito, ang isa sa maraming mga naisulat tungkol sa tanong nung ama na nakausap ko. Ang sabi ni Jesus, huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo. At paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirahan. Yung tanong ng ama, kung nasa langit ba ang kanyang anak, una muna, sagutin natin, meron bang langit? Para maliwanagan tayo, para makasiguro tayo. At yun yung sinasagot ng ating ebanghelyo. Yun yung sinasabi ni Jesus, na sa bahay ng kanyang ama, mayroong maraming silid. Ganyan ang pagkakalarawan ni Jesus. So masasabi natin na mayroong langit. At ipinaghahanda tayo ni Jesus ng matitirahan. So sigurado na may langit. Pero ang tanong, kung nasa langit ba yung kanyang anak? Makukuha natin yung sagot sa ating unang pagbasa. Ayon sa aklat ng Makabeyo. Sabi dun sa aklat ng Makabeyo, naniniwala si Judas. Hindi po yung nagkanulo kay Jesus. Naniniwala si Judas, yung pinuno ng Israel noong panahong yun, sa muling pagkabuhay ng mga patay. At dahil buo ang kanyang paniniwala na ang lahat ng namatay na nanatiling tapat ay tatanggap ng dakilang gantimpala. Take note po, ang mga nanatiling tapat ang tatanggap ng gantimpala. Yun yung sagot. Kung nasa langit ba yung kanyang anak, hindi ko alam. Ang masasabi ko lang, kung naging tapat, tatanggap ng gantimpala. Sino makakasagot ng yon? Kahit siya na ama, hindi niya masasagot. At ang makakasagot lang nun, yung kanyang anak. Kaya tayo, kung tatanungin, mapupunta rin ba tayo sa langit? Una, may langit. Pero ang tanong, kung mapupunta tayo sa langit, tanging tapat lang, naging tapat lang ang tatanggap ng gantimpala. Pero hindi natatapos doon. Dahil ang paniniwala ni Judas, yung pinuno ng Israel, ang paniniwala niya, nagpalikom siya ng mga handog upang ang pagkakasala ng mga namatay ay patatawarin. Sa makatuwid, iyong mga nagkasala na namatay, may paghahandog at panalangin pang kailangan gawin.
Yun yung ginagawa natin. Kaya dito sa harapan natin, makikita nyo, mayroon tayong mga pag-aalay. Mayroon tayong panalangin gagawin para sa mga mahal sa buhay natin na nagkasala, na hindi natin sigurado kung naging tapat. At yung ating alay at yung ating panalangin, yun ang harinawa sa ating pananampalataya, maghatid sa kanila sa langit. Ito po yung dahilan kaya tayo nagdarasal para sa mga mahal sa buhay nating yumao. Dahil sa pagkakasala nila, ihinihingi natin ito ng kapatawaran. Sa tanong ng ama, nakita ko ang kanyang pagiging ama ay hindi natatapos sa buhay ng kanyang anak, kundi kahit hanggang sa kabilang buhay, iniisip pa din niya ang kalagayan ng kanyang anak. Kung dito sa mundo, may magagawa ang ama na malagay o maibigay ang magandang buhay sa kanyang anak, sa kabilang buhay, wala. Kahit magulang ka, ibigay mo lahat sa anak mo, dito sa mundo, giginhawa ang anak mo. Pero sa kabilang buhay, wala kang magagawa. Dahil ang sarili natin ang magdidesisyon. Tayo dapat ang magpakabait. Tayo dapat ang magiging tapat. Matuturuan tayong magpakabait, pero tayo pa rin ang magpapakabait. Matuturuan tayong maging tapat, pero tayo pa rin ang magiging tapat. Pwede nating ipagdasal ang mahal natin sa buhay, pero siya pa rin ang dapat mananampalataya. Mga kapatid, ngayong araw na mga mahal sa buhay nating yumao, pinapaalalahanan tayo na ipagdasal sila at ihingi ng tawad ang kanilang mga pagkakasalang nagawa. Ngunit kasabay nito, pinapaalala sa atin ang araw na ito na tayo na nabubuhay ay may pagkakataon pang ayusin ang ating buhay para tayo ay makarating sa langit. Sila na mga namatay umaasa sa ating panalangin para sila ay makarating sa langit. Pero tayong buhay, paalala sa atin na maging tapat para tayo ay makarating sa langit. Amen. Magsitayo po. Sabay-sabay nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao, siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sumasampalataya tayo sa kasamahan ng mga banal. Taglay ang pananampalatayang ito, tulungan natin ang ating mga panalangin, ang lahat ng namayapa, lalo na ang mga nangangailangan na mga ito. Ating sambitin sa bawat panalangin, Panginoon, pakinggan mo ang aming mga panalangin, bunga ng pag-ibig at pananampalataya.
Panginoon, pakinggan mo ang aming mga panalangin, bunga ng pag-ibig at pananampalataya. Ang simbahan nawa ay hindi kailanman malimutan sa lupa, ang simbahang naghihintay para sa kaluwalhatiang walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pakinggan mo ang aming mga panalangin, bunga ng pag-ibig at pananampalataya. Ang mga taong natatakot harapin ang kamatayan, nawa ay makatagpo ng pag-asa kay Kristong muling nabuhay at sa Kanyang nagpapalinis na pagpapatawad. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pakinggan mo ang aming mga panalangin, bunga ng pag-ibig at pananampalataya. Ang mga nagluluksa sa pagkawala ng kanilang mahal sa buhay, nawa ay maglubag ang kalooban sa kanilang pananalangin para sa kaluluwa ng kanilang minamahal. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pakinggan mo ang aming mga panalangin, bunga ng pag-ibig at pananampalataya. Ang habag na nahayag sa purgatorio, nawa ay magpatibay sa ating pagtitiwala kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pakinggan mo ang aming mga panalangin, bunga ng pag-ibig at pananampalataya. Ang mga kaluluwa ng mga hindi nakakakilala kay Kristo noong sila ay nabubuhay pa, nawa ay pagkalooban ng liwanag at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pakinggan mo ang aming mga panalangin, bunga ng pag-ibig at pananampalataya. Sa katahimikan ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Isama natin sa ating mga panalangin ang mga mahal sa buhay natin na namayapa na. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pakinggan mo ang aming mga panalangin, bunga ng pag-ibig at pananampalataya. Panginoon ng buhay, iniahabilin namin sa iyong pangangalaga ang mga kaluluwa ng mga naghihintay na makabahagi sa maluwalhating muling pagkabuhay ng iyong anak, ang aming manunubos na nabubuhay tagahari magpa sa walang hanggan. Amen. Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob naritong aming may alay mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob naritong aming may alay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang aming mga alay ay iyong kalugdan, upang ang mga pumanaw ay maiakyat sa kaluwalhatian sa piling ng iyong anak, na kaugnay namin ngayon dahil sa kanyang pakikisamang matapat bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lahat ay kanyang tinubos at binubuhay niyang lubos ang iyong mga kinukupkop sapagkat siya ang buhay at pagkabuhay ng tanang nagsiayo at pumanaw. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya, pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Poong Jesus naming mahal, iligtas mo kaming tanan, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka,
sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Pagkabuhay ako at buhay, nabubuhay na sino mang ako ay panaligan, ay di mapapanaigan ng kamatayan kailanman.
Magsitayo po. Pagkabuhay, ako'y buhay, nabubuhay, na sino mang ako'y pinananaligan, ay di mapapanaigan ng kamatayan kailanman. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang mga yumao naway makarating sa iyong tahanang mapayapat, maningning, pakundangan sa ipinagdiriwang naming pagkabuhay ni Jesucristo na nagahari kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin sa pag-alaala sa mga yumao para sa buwan ng Nobyembre. Mapalad ang nagsipanaw sa ating poong may kapal, lagi silang matiwasay sa gantimpalang kakamtan sa ginawang kabutihan. Aking tagapagsanggalang ay alam kong nabubuhay, pagsapit ng huling araw, buhay ako sa harapan ng poon nating may kapal. Ang pag-ibig sa sanlibutan ng Diyos ay gayon na lamang, kanyang anak ibinigay upang mabuhay kailanman ang nananalig na tunay. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong walang maliw na kagandahang loob ay ipagkaloob mo sa iyong mga yumaong lingkod upang kailanman ito ay magdulot ng kanilang inaasam at sinasampalatayanan sa inyong pagkupkop sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sa mga hindi pa po nakakapag-alay ng panalangin para sa kanilang mga mahal sa buhay na yumao, isulat lang po yung inyong pangalan ng mga mahal sa buhay. Meron po tayong mga envelope sa gilid at ihulog po dito sa ating harapan at buong buwan ng Nobyembre atin pong araw-araw na ipagdadasal ang kanilang mga kaluluwa. Higit nilang kailangan ang ating mga panalangin sapagkat hindi tayo nakakasiguro kung sila'y naging tapat. Dahil ang nanatiling tapat lang ang magtatamo ng gantimpala. Kaya kailangan nating ipagdasal ang ating mga mahal sa buhay na yumao. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayiking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo.
sa kapwa'y sa piling.